Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Hang kapal po talaga ng muka nito ni Sara Duterte, no? Ano bang mas makapal sa muka? Adobe, bakal, ano bang masasabi niyo mga kabunyog, no? Marmol, o sabi ni Kabunyog Clarissa, marmol daw. Eh hindi, may mas matigas pa sa marmol. Ha? Asero. Alam niyo po kung bakit mga kabunyog, mga kababayan? Ha? 733 million ang hinihinging budget ni Sara Duterte sa 2026. So alam niyo naman ang budget. Ano po yan eh, isang batas yan. So bawat departamento nanghihingi ng budget. No? Ngayon, wala namang masama na humingi ng malaking budget eh. No? Okay yun eh, di ba? Kung yan ay nagagamit ng tama, ha? Talagang napapatunayan na iyan ay tama ang paggastos, hindi nawawaldas, hindi ninanakaw, hindi kinukurakot. Kung ganon ang sistema, ay okay lang na humingi ng budget na malaki, no? Pero kung ang pera ng bayan ay hindi na ipaliliwanag, kagaya po nung mga nakaraang budget po ng Office of the Vice President, ha? Yung pong opisina ni Sara, yung DepEd, ay kahit piso hindi dapat binibigyan, di ba? Ganun po yun eh. Dahil yan ay pera ng taong bayan. Ngayon, ang hinihinging budget ni Sara ay 733 million. Ha? 733 million. Ayun ang tanong eh. Laging tanong ng kababayan natin, no? Saan dadalhin yan? Ano ang mga project? Now, ang Kongreso po, again, meron po yung tinatawag na bukod sa paggawa ng batas tungkol sa budget, ang Kongreso at Senado, meron po yung tinatawag na oversight function. Ano po ibig sabihin nun? So kung gumagawa sila ng budget para sa taong 2026, yung mga ahensya ng gobyerno, ha, yung mga opisyal ng gobyerno, tinatanong ngayon ng mga congressman at ng mga senador, ha, paano nyo ginastos yung budget na ibinigay sa inyo noong 2025? Ganun po yun eh. Ang tawag po doon ay oversight. Ibig sabihin, chinecheck ng mga mambabatas saan napunta, anong nangyari dun sa nakaraang budget na binigay sa inyo. Kaya lang kay Sara Duterte kasi, nung tinatanong siya tungkol sa kanyang budget na yan ay pera ng taong bayan, tinatanong ng mga mambabatas, saan napunta tong confidential fund na to? Ito yung libro mo na isang kaibigan, di ba? So maraming tanong, imbis na sagutin niya ng maayos, ha, yung tanong ng mga mambabatas sa ngalan ng transparency, accountability, ay binabastos pa ni Sara Duterte. Binabastos niya. Eh pagka ganon, hindi lamang po mga congressman ang binabastos niya o mga senador. Kung hindi yung taong bayan na nakikinig, nanonood sa kanya, dahil interesado ang tao, saan nga ba ginastos yung confidential fund? Ha? 625 billion po yun eh. Ha, di ba? So saan ginastos yun? Totoo ba yung Mary Grace Piato? Sino ba yun? Ha? Magkano yung bayad sa mga safe houses? Di ba? So hindi sinasagot ni Sara Duterte. Ang sinasabi niya lagi, pinupolitika siya. Ha? Siya daw ay pinag-iinitan kasi politika, hindi eh. Ha? Wala naman tayong pakialam sa mga politika na yan. Ang sinasabi natin, sa opisina ng Vice President at nung siya'y DepEd Secretary, paano ginastos ang pera? Yan ay hindi niya sinasagot hanggang ngayon. Hindi niya po yan sinasagot. Ha? Kaya nga puro pagtatago ang ginagawa niya. Ngayon, nasampahan siya ng impeachment complaint. Sumampa na po yung articles of impeachment sa Senado. At isa sa mga complaint sa kanya ay tungkol sa graft and corruption. Yung paglulustay, pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yung kanyang budget.
wala pa rin kasagutan. Pagkatapos ngayon, ang ire-request niyang budget ay 733 million. Di ba? Kumbaga sa, hindi pa tayo nagkakaliwanagan dun sa unang mga budget mo, Sara. Siguro dapat ang ibigay na budget lang kay Sara, yun talagang pangsweldo lang ng mga tauhan, di ba? Mga operating expenses siguro, pambayad ng kuryente. Yung ganon. Pero yung extrang budget, kailangan ipaliwanag niya yung mga programa niya. At ano na yung nangyari sa unang programa. O halimbawa, kagaya yung mga isang programa daw para sa kabataan, o sinabi niya parang youth camp. Nung chinek ng mga mambabatas, ang gumastos pala doon sa mga youth camp na yon ay hindi naman pala opisina niya. Kung hindi yung budget mula sa, I think sa Philippine Army o sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Yun po, nabuking yun. Eh bakit sinasabi mong ang gumastos ay opisina mo? O ibig sabihin, hindi maliwanag sa napunta yung kwartang binadget nyo dyan. Eh hindi naman pala kayo gumastos. And yet nililiquidate nila. Ibig sabihin pinapalabas nila na ito'y nagastos na pero hindi naman pala. Manloloko, eksakto yan, Ma'am Mirna, di ba? Kabunyog Mirna. Manloloko. At ang manloloko, dahil pera ng bayan yan, bago ka namin bigyan ng budget uli, iwalagin mo muna yung unang budget. Yan lang po yung punto natin, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ayan, basa lang po tayo ng comment. Maikling vlog lang ito, no? Kaya, hindi ko naman sinasabing zero ang budget ng Office of the Vice President. Hindi po. Kung dapat lang talagang suriin yung mga pagkakagasusan at ipaliwanag muna ang mga nakaraang budget. Yun lamang. In fact, yung pong recommendation ng komite sa House tungkol sa budget ni Sara, pinakakasuhan po si Sara Duterte. Bukod pa po yun sa impeachment complaint. Bukod pa po yun sa impeachment ni Sara sa Senado. Sa totoo lang, no? So, yun po, talagang tayo, hindi naman tayo tumututol na mabigyan ng malaking budget ang mga opisina. Pero ang gusto natin ay magamit ng tama yung budget at talagang mapakinabangan ng dapat pakinabangan. Hindi yung siya pa yung tapang-tapangan dyan. Ito ang utak kagaya kay Pusit, sabi ni Beth Peña, no? Tama ka dyan Ma'am Beth Peña, hindi yung papusit-pusit siya, ang labo niyang kausap, di ba? Kaya siya nabansagang pusit di ba? Sabi ni Benbar Aranas, bunyog, wala na bang katapusan? Mamatay na lang lahat ng Pilipino, hindi matapos-tapos ang bangayan. Hindi talaga matatapos ang bangayan, Benbar Aranas. Hanggat may mga magnanakaw, may mga abusado. Matatapos lang ang away natin kung titino ang lahat. Talagang ganun ang mundo ang gobyerno, di ba, Benbar Aranas? May mabuti, may masama. Hanggat may gumagawa ng katarantaduhan, may nagnanakaw, hindi tayo matatapos. Talaga magbabanggaan tayo. Dahil may problema sa gobyerno. May problema sa gobyerno. Eksakto na naman, Ma'am Mirna. 2 points ka na, ha? Diba? Kinaya ko na yung sabi ng taxi driver. Sabi, nagrarally kayo? May bayad ba kayo? Sabi ko, wala. Sabi niya, hindi naman kayo magrarally, di ba, kung walang problema sa gobyerno. Correct. Kaya yan ang paliwanag mo natin kay Benbar Aranas, di ba? Hindi to tungkol sa politika, tungkol to sa tama't mali. Nancy Sinisa, good evening po, brother Kulek, salamat. Chito Marquez, maraming salamat. Kapal talaga, sabi ni Sonia Kerubin. Gaano kakapal po, Ma'am Sonia? Di ba? Gaano kakapal? Binabati natin ang ating mga kabunyog, Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan, si Sir Arcel Anyes, alam ko mga suki natin, mga regular natin yan, ano? Naku, ba't di ko mabasa ibang mga comment dito, no? Paano ko babasahin ang mga comment nyo, no? Hindi nag-a-appear pero yan nga po. So, tignan natin kung pagbibigyan siya ng mga mambabatas dyan sa House, no? Pero para sa atin talaga accountability. Accountability. Anong ibig sabihin nun, mga DDS? Pananagutan. Napakasimpleng salita, no? Ano ibig sabihin ng pananagutan? Pera ng bayan, gamitin para sa mamamayan. Gamitin ng tama. Pag hindi ginamit ng tama, kayo ang tatamaan. Yun ang tinatawag na
accountability. Diba? So, hanggang dito na lang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.